I said, are you ready? Yes. Sir. Okay. So, if you remember, we're still here in our series about connectivity to God's mandate. Amen? So, meron tayong tinatalakay, no, which is last Sunday, no, patuloy natin na tinatalakay ito, which is number 4. But by the way, before I continue that, no, amen? So, hayaan natin na balik-aralan itong bagay na ito. If you remember, number 1, we don't know how to become armies of God until we learn how to listen to everything that He says. Remember that? Remember that? Listen to me. Most of the time, sinasabi natin mga Kristiyano tayo ay sundalo ng Diyos. Who told you that? I know na dapat ikaw at ako ay maging sundalo ng Diyos, but you need or we must prepare first ourselves sa bagay na yon. Amen. Like for example, no, meron akong 6 years old na anak, no, hindi pwedeng sabihin ko kung sundalo ako and then sundalo rin siya. No way. Tama po ba? Kung gusto niya maging sundalo, no, in the future, sa kanyang murang edad, ipe-prepare niya na muna ang kanyang kaisipan, ang kanyang emosyon, ang kanyang puso, ang kanyang katawan. Upang sa ganon, magkaroon ng katuparan kung ano yung nais niya mangyari sa buhay niya. It's the same. Kung naniniwala tayo, that one day, ikaw at ako ay patuloy na gagamitin ng Diyos sa ating lugar bilang kanyang mga sundalo. Listen to me. No? Anong kailangan natin gawin? Kailangan natin what? No? Ihanda ang sarili ng bawat isa sa atin. Are you with me? No? That's why we don't know how to become armies of God until we learn how to listen to everything that He says. No, meron ba sa mga kawan ng Diyos? Are you with me? No, meron ba sa mga kawan ng Diyos na kung saan hindi marunong sumunod sa kanyang sinasabi? I think wala. Tama ba? Kung dadaanin natin sa natural na usapan, it's the same. Are you listening? Are you sure that you are here? Okay? So, meron ba, no? Saan? Sa mga sundalo, like for example, no, anong tawag doon? Squad and platoon, diba? No? So, like for example, yung squad na tinatawag, no, isang maliit na unit ng mga sundalo. Tama ho ba? Yung platoon, no, yung maramihan. Tama ho ba? O yung mas marami na tawag dito, binubuo ng mga okay? One squad, no, yung isang linya. No, yung isang platoon. So, what is that? Anyways, okay? So, ang isang squad, you know what? Mas maliit na grupo, okay? Don't worry, I believe in you. Okay? So, amen? Sa mas maliit na grupo, remember that? No, whether maliit, whether malaki, isa lang ang alam ko. Ano yun? No? Always remember, alam nila kung paano maniwala. At alam nila kung paano, no, intindihin kung ano yung sinasabi ng kanilang leader. Most especially, no, once na ang Diyos ay nagsasalita sa buhay mo. I hope and pray na alam natin kung paano mag-pay attention sa bawat sinasabi ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Are you with me? Hello? That's why we don't know how to become armies of God until we learn how to listen to everything that He says. Number 2. Amen? We will not have a problem of obeying if our mind is totally changed. Sometimes, ang problema natin sa sarili natin, pag sumusunod tayo, hirap tayo magpasubmit. Do you believe on that? Amen? Why? It's because hindi natin hinahayaan na mabago ang ating mentalidad, ang ating kaisipan. Like for example, you know what? Sa pamilya, like for example, this is our family, a big family. Amen? No, I am your father. Amen? Ang bawat isa sa inyo ay mga anak ko. Now, listen to me. No, sa bawat pamilya, I hope and pray, no, me as your father, ina-expect ko sa bawat isa sa inyo na alam nyo kung paano makinig sa bawat sasabihin ko. Are you with me? Yes. Amen.
But ang problema, until hindi nababago ang kaisipan nating mga tao, you know what? Hindi natin maintindihan kung ano ang sinasabi nung isang nagsasalita sa ating harapan. Hello? Amen? That's why, we need, na mabago patuloy ang ating kaisipan. Are you with me? Hayaan natin na patuloy natin ipabago sa Diyos ang ating kaisipan. Why? It's because alam natin, you know what, na ang Diyos ang siyang may kapasidad na bumago sa lahat ng ito. Sa lahat, sa buhay ng bawat isa sa atin. That's why, if you remember, sinasabi natin dito, we will not have a problem of obeying. Are you with me? We will not have a problem of obeying if our mind is totally changed. Kung ang isang tao ay, you know what, patuloy na ipinababago at pinababago sa Diyos ang kanyang kaisipan, wala siyang problema sa pagsunod. What do you think? Na-experience nyo na ba ito sa buhay nyo? Amen? Tama ba? Subukan mo na hindi baguhin yung kaisipan mo sa isang tao. Like for example, I will give an example. Sa barangay ninyo, meron kayong tinatawag na barangay chairman o barangay officer. Tama ba? Huwag mong balitan yung kaisipan mo doon sa barangay chairman na naluklok sa pwesto. Halimbawa, nakita mo at napatunayan mo at narinig mo sa maraming bibig doon sa inyong kabarangay na itong chairman na ito ay corrupt. The moment na makita mo siya, at meron siyang sinabi sa inyo, ito ang plataforma ko sa loob ng aking termino. Anong iisipin mo sa kanya? Number 1, you are against sa bawat sasabihin niya. Bakit? Kasi hindi mo paniniwalaan ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Una sa lahat, why? It's because nakita mo ang alin, kung ano ang meron siya na hindi maganda. Listen to me. But nakalimutan mo na ang bawat tao pwede mabago. Like for example, ngayon, ang isang tao, listen to me, nagnakaw siya. Tomorrow, what do you think? Tomorrow, magnanakaw pa rin siya? No, we cannot say. Why? Like for example, hinipo siya ng Diyos. Then, kung hinipo siya ng Diyos, hindi mo alam na hinipo siya ng Diyos. Tama po ba? Ano ang sinasabi ko sa inyo? Ang sinasabi ko sa inyo is yung kaisipan natin sa isang tao, kung hindi natin babaguhin ito, listen to me, wala rin magbabago sa buhay natin. Mahirapan tayong sumunod. Are you with me? Most especially in the leadership of the church. Most especially in our family. Most especially in our midst. Amen. To be honest with you, sino rito ang may kanya-kanyang kahinaan? Let me see your hand. See? Ibig sabihin, alam natin, aminado tayo sa sarili natin na meron tayong kahinaan sa isa't isa. Meron tayong kahinaan sa ating personal na buhay natin. Tama po ba? But listen to me, ang kahinaan mo ngayon, posible ba na ito'y kahinaan mo pa rin bukas? No. You are right. Why? Ibig sabihin, binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo at ang bawat tao na mabago every day of his life. Amen. At ito yung isang bagay na dapat matutunan natin. Listen to me, unless alam natin kung paano ipabago at mabago ang ating kaisipan, then that's the only time na hindi tayo mahirapan sa ating pagsunod sa Diyos. I don't know, sa bawat isa sa inyo. Amen? Why? It's because for me, it is very, very important na makita saan o mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa sa atin na mabago ang buhay natin. Amen? Yes, we are all guilty doon sa punto na tayo ay naging judgmental before. Is that true? We are, natuto tayo na maging judgmental. That's why the way, kung paano natin isipin kung ano yung ginagawa ng mga tao sa paligid natin. Listen to me. You know what? Ito yung nakikita natin. I hope and pray, beginning today, mabago yung kaisipan natin. May the Lord Jesus help us. Amen. Amen? Meron ba dapat mabago sa buhay nyo? Yes. Let me know. Meron ba dapat mabago sa buhay natin? Yes. Meron ba dapat mabago sa kaisipan natin? Yes. I hope and pray, yes. I hope and pray na pare-pareho tayo ng sagot. Yes, meron pong dapat mabago. Now, listen to me. Kung meron dapat na mabago, are you with me? Sa kaisipan ng bawat isa sa atin,
Are you with me? No? Then, makikita natin, no, na meron totoong pagbabago sa ating kapaligiran. I tell you. Amen? Why? It's because sabi dito, we will not have a problem of obeying if our mind is totally changed. Hindi tayo magkakaroon ng problema sa pagsunod kung ang ating kaisipan ay nabago. Tama ba? So first, parang isang tao ay matuto na sumunod sa iyo, ano ang dapat na mabago sa buhay natin? Kaisipan natin. Kung gusto natin na sumunod, ang alin? No? O matutunan natin na sumunod. Are you with me? Sa sinasabi ng Diyos sa buhay natin, ipabago natin sa Diyos ang ating kaisipan. Amen? Nasubukan niyo na ba sa sarili niyo? Meron lang sasabihin sa inyo yung nakakatandaan yung kapatid. Ay, ayoko niyan, hindi pwede yan. Nag-disagree ka na kagad. Tama ba? Hindi mo pa nga naririnig yung detalyadong sinasabi niya, no? Pero most of the time, kung minsan, dahil sa ayaw mo yung taong nagsasalita, that's why sinasabi mo, ayoko niyan. Hello. I hope and pray na nagkakaunawaan tayo. Are you here? Yes. Okay? Number 3. We cannot go to war and fight for battle if the enemy can see a hole in our line of defense. Amen. We cannot go to war and fight for battle if the enemy can see a hole in our line of defense. Remember that? No? Listen to me, you and I, bilang mga sundalo ng Diyos, no, see to it na ang buhay natin ay walang makikita, no, ang kaaway na butas. Hindi mo pwedeng sabihin sa kapwa mo, o hindi mo pwedeng sabihin sa kalaban mo, no? Kung ano yung kanyang problema, and then ikaw mismo, hindi mo nakikita yung problema sa sarili mo. Are you listening to me? Yes. Amen. So I hope and pray, beginning today, na mabago yung ating buhay. Sa bawat bagay na nais ng Diyos na mabago sa ating kalagitnaan. Amen. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa atin. Tama po ba? Now look at here on number 4. No, you know, hindi ko kinakailangan mag-dwell dito. Why? It's because we have our topic today. Amen? So dinadaanan lamang natin, binabalik-aralan lamang natin para sa ganun ma-refresh tayo patuloy sa bawat series or sa bawat tinatalakay natin in our series. Amen? Amen. What is our number 4? When there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. Do you believe on this? Yes. Do you believe on this? Yes. No, you know, kung minsan, tawag dito, no, sinasabi natin sa sarili natin, ang alin? Lahat ng mga limitasyon na meron tayo. I know na meron tayong mga limitations. Amen? Pero ang sinasabi rito, no, when there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. By the way, bakit kinakailangan ng Diyos o ninanais ng Diyos na maapektuhan natin ang ating komunidad, ang ating syudad, ang ating bansa? Listen to me, it's because hindi lamang sa pamamagitan ng pananalangin para magkaroon o magpasimula ng pagbabago sa ating bansa. Prayer is good. That is one thing. Remember that. But always remember, we must do something. Remember? No? Prayer is very, very effective. Tama po ba? That is another tool. Amen. No? To bring transformation, to bring changes in our city. Do you believe on that? But always remember, ang nais ng Diyos, hindi lamang ang bawat isa sa atin na marunong manalangin. Subalit, ang nais ng Diyos sa pagkakataong ito, ikaw at ako mismo alam natin kung paano gumawa. Saan? Sa bawat salita ng Diyos na inilalagay sa ating puso. Alam natin kung paano lakaran ang kanyang sinasabi. Alam natin kung paano ipamuhay ang bawat salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ang nais ng Diyos na masilayan sa huling mga araw na ito sa ating kalagitnaan. Ano yun? Na meron siyang kapartner, na meron siyang katuwang. Amen. Na masabi niya na itong mga tao na ito, ang puso nito ay katulad ni David na aking anak. Na kung saan siya ay handang sumunod at gumawa sa bawat nilalaman at sa bawat tinitibok ng aking puso. Is that true? Right. Yung ba ang nasaksihan ng Diyos sa puso ni David? Yes. Are you with me? Yes.
Sa matagal na panahon, listen to me, ito yung nais ng Diyos na masumpungan sa ating kalagitnaan. That's why look at here. We have letter A, to possess the land. It means He will give you the king of the land or the set man in the land. What is this? Oh, what is this? The set man means, every leader in our area. Are you with me? Every key person, every leader, sa bawat lugar na meron tayo na pinaglagyan sa atin ng Diyos. You know what? Naniniwala ako na nais ng Diyos na maapektuhan natin ang buhay ng mga taong ito. Do you believe on that? Upang sa ganun mas mapabilis ang ganap na pagbabago sa ating komunidad. Bakit kinakailangan na mabago ang ating komunidad? Listen to me. Or maging ang ating bansa. If you remember, sino ang nagkalat sa ating komunidad? I mean to say, sino ang gumawa ng maraming mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos? Di ba tayo mga tao rin? Now, do not expect na ang Diyos ang maglilinis ng mga bagay na ito. Are you with me? Yes. But listen, walang imposible sa Diyos na siya ay gumalaw sa ating buhay, sa ating kalagitnaan. But always remember, mismo ang Diyos ay nais niya na makatulong ang bawat isa sa atin upang sa ganoon, maipalaganap kung ano ang nasa puso ng Diyos sa ating kalagitnaan. I don't know if you are listening to me. Amen? Amen. So, do you have a good rest last night? Are you sure? Are you sure? Okay. Hallelujah. So remember, to possess the land, it means He will give you the king of the land. Or the set man in the land. Letter B, God will give you His people. Letter C, God will give you His city. Letter D, God will give you a strategy to make these things possible. Remember, if you remember, ang binabasa ko, ito ay kinuha natin in the book of Joshua, chapter 8. Starting from verse 1. That's why wag nyo kong tignan na ganyan na parang hindi nyo alam yung sinasabi ko. Amen? This is only a what? A review. Amen? That's why, I want you to pay attention sa ginagawa natin, sa pinag-uusapan natin. This is not the time, para titigan nyo lang ako, but I need, na kayo ay tumugon sa bawat sinasabi ko. Why? It's because, listen to me, kung ako ay nakikipag-usap sa inyo, kinakailangan na kayo rin mismo ay makipag-usap sa akin. Meron tinatawag na interaction. Amen! And the reason, always remember kung bakit ka binigyan ng Diyos ng bibig para gamitin mo na sumang-ayon sa bawat salita ng Diyos at sa mabubuting gawa na siyang ginagawa niya sa ating buhay. Can you say amen to that? Amen. Now, that's why ang paggamit ng bibig ay paggamit saan? Sa pag-agree sa bawat mabubuting gawa, sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya. Salamat sa apat. What about the rest? Amen. Amen. You know what? Ito yung problema sa mga Pilipino. And most of the time, ito yung problema sa maraming Kristiyano. Hindi ko kinakailangan na tawag dito, na, what is that? Magsalita kayo ng amen para lamang masatisfy ako. No. That is not the purpose of that. Ang purpose, the reason kung bakit kinakailangan nyo mag-agree, why is because naniniwala kayo sa bawat salita ng Diyos na inyo naririnig. That's all. The only time na magkakaroon ng pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin, ng manifestasyon sa bawat sinasabi ng salita ng Diyos sa ating kalagitnaan once we know how to agree with His Word. Amen. That's why be sure na alam nyo kung paano makiisa sa Kanyang salita. Like for example, what is our example? The best example here, you know what? Nung ang Diyos, Ama sa kalangitan ay nagsalita, kasama niya, saan? Sa Kanyang desisyon ang Kanyang anak at maging ang Santong Espiritu sa Kanyang buhay. Always remember that. Hindi siya mag-isa na gumagawa. Lagi silang partner. Why? It's because ang totoo, you know what? From the very start, from the very beginning, sila ay iisa saan? Sa harapan ng tao at sila kailanman ay hindi mapaghihiwalay.
Do you believe on that? Do you believe on that? That's why siguraduhin natin sa umagang ito, alam natin kung paano makipagkaisa sa Diyos. Amen. At yun ang dapat na masaksihan niya sa buhay ng bawat isa. Listen, this is not a plain service. Always remember that. Sa matagal na panahon ng kaisipan ng mga tao, this is a plain service. No! That's why wala na babago sa buhay ng mga tao. Amen. That's why we cannot operate in the natural only. The church is what? Have a spiritual side. Hello? Ang iglesia ay meron tinatawag na spiritual side. Meron itong spiritual side. Where did I get that? Remember, nung ikaw at ako ay nilikha ng Diyos, ikaw at ako ay hindi lamang nilikha sa pamamagitan ng laman. Ikaw at ako ay nilikha sa tatlong bagay, sa spiritu, sa kaluluwa at sa katawan. Do you believe on that? Now, can you imagine from the start, ikaw at ako ay meron tinatawag ng spiritu. Ang Diyos na siyang nangungusap sa atin ay spiritu. Ang salita ng Diyos ay spiritu. Hello! That's why hindi tayo maaaring tumugon sa pamamagitan ng laman. The only time na pwede tayong tumugon sa Diyos kundi sa pamamagitan lamang ng ating spiritu. Amen! Huwag niyong hayaan ang sarili niyo na manatili sa laman. Huwag nating hayaan na tayo ay patuloy na mag-operate sa laman. Why? It's because, listen to me, once na ganun na nangyari sa buhay natin, listen, walang nangyayari sa ating kalagitnaan. Why? It's because God is what? Is a spirit. Always remember that. Amen? Pastor, I know God is a spirit, but He is also a person. I know that. Amen? That's why He said, worship Him in spirit and in truth. Is that true? Is that true? Are you ready? I hope and pray na alam nyo kung paano nyo panatilihin ang inyong mga spirito saan? Sa mataas na lebelo. Amen. Amen. Please. No? Amen. Oh. Kung saan ako nagtapos last Sunday, dun ko kayo ipipick up. Pwede yon? Pwede ba yon? Kung saan lebelo ko kayo, no, iniwanan, dun ko kayo ipipick up. Amen. Listen to me. Hindi nyo ako nakita na tumayo sa inyong kalagitnaan, nalulugo-lugo. Open your Bible. Get your notebook and your pen. Greet one another. Hindi nyo ako nakita na ganon. I don't know. Pero hindi ko pa nakita yung sarili ko na ganon. To be honest with you. Why? Most of the time, no, humarap ako sa inyo, I'm prepared. Tama ba? Kung minsan, kahit na merong nararamdaman, but still, I'm prepared. Why? It's because for me, hindi ako nag-ooperate sa flesh. Nag-ooperate ako in the Spirit. That's why alam ko kung paano kumonekta in the presence of God. At yun ang itinuturo ko sa inyo. Be sure that you know how to connect your spirit in the presence of God. Listen to me, the only time na merong totoong manifestasyon ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo, once na natutunan natin ngayon kung paano kumonekta sa Espiritu, saan? Sa presensya ng Diyos. Amen. Bakit mo isinasaksak ang electric fan sa outlet? Why? Dahil ang nagpapatakbo sa kanya ay ang kuryente. Is that true? Bakit mo kinakailangan i-connecta ang sarili mo sa presensya ng Diyos? Dahil ang totoo, ikaw at ako ay nagmula sa Diyos. Hindi ka nagmula kung kanino man. I know na ang tatay mo at nanay mo ay ginabi ng Diyos para ikaw ay iluwal sa mundong ito. Amen? No? Be thankful about that. But always remember, ikaw at ako ay nanggaling sa Diyos, sa isang Diyos. I don't know kung paano nyo naiintindihan o iniintindi yung sinasabi ko. Isa lang ang alam ko. Ang alam ko, ang salita ng Diyos ang kailangan nating lahat. That's why you must respond properly. Amen. Ang alam ko, ang salita ng Diyos ang kailangan mo at kailangan ko ang buhay mo at ang buhay ko. That's why, listen to me, hindi maaari kapag tayo ay tutugon sa kanyang salita. Amen. Hello? Be sure
Now, once na tumutugon ka sa salita ng Diyos, you are what? No? You are so excited, very, very excited. Why? It's because alam mo na ang salita ng Diyos ang iyong kalakasan. Alam mo sa buhay mo na ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa iyo. Alam mo sa bawat sandali ng buhay mo, ang kailangan ng buhay natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Can you say amen to that? That's why this time I hope and pray na nabago at patuloy na pinababago natin ang ating kaisipan. This time, dapat tayong tumugon sa salita ng Diyos, alive! Buhay na buhay! Hindi, alive! Please. Hello? Can we start now? I said, can we start now? Okay, that's good. I want you to turn your Bible. Are you ready? If you remember letter E, you shall do it letter E, God will give you His word, and you shall do it according to the word of the Lord. Write it down. God will give you His word, and you shall do it according to the word of the Lord. Remember that. I said, remember that. Everybody say, God will give me His word, and I will do it according to the word of the Lord in my life. Again, God will give me His word, and I will do it according to the word of the Lord in my life. Hallelujah. So I want you to turn your Bible. Hallelujah. I want you to turn your Bible in the book of Matthew chapter 13. In the book of Matthew chapter 13. Did I give this to you last Sunday? Not yet. Okay, that's good. Thank you. Matthew 13. Remember the last time na pinag-usapan natin, or last Sunday na pinag-usapan natin, no, is what? About the centurion. Remember that? Remember that? Remember the story? No, if you remember, no, and Jesus said to the centurion, go, it shall be done for you as you have believed. And the servant was healed that very moment. Listen to me. Remember the word, it shall be done for you as you believe. Remember that. Listen to me. No, the way kung paano natin panghawakan ang salita ng Diyos sa buhay natin, yun ang pagbabasihan ng Diyos saan? Para ito'y magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Where did I get that? Sa buhay ng centurion. Anong sabi niya? Lord, sabihin mo lamang at siya ay gagaling. Why? It's because itong tao na ito ay lubos na nakakaalam kung ano ang prinsipyo ng Diyos. Ano ang prinsipyo ng Diyos? Sabi niya, ako rin po ay isang tao na nakakaalam ng kapangyarihan at otoridad. Remember that? No? Ano ang sinasabi ng centurion na ito? Pag sinabi ng isang pinuno na nakakataas sa akin sa kanyang mga kawal, pumunta ka roon na sila'y pumaparoon. At pag sinabi niya na pumarito ka, sila'y pumaparito. Ibig sabihin, alam ng senturyong ito kung ano ang kapangyarihan ng salita na nagmumula sa may otoridad. Hello? That's why always remember, ang bawat salita ng Diyos na kanyang ibinibigay sa atin, ito ay nagmula sa Diyos na kung saan ay Ama nating lahat, Diyos nating lahat, at siyang lumikha sa ating lahat. Now, kung ang salita ng Diyos ay patuloy mong pinangahawakan sa iyong buhay, anong dapat mong gawin? You must believe on it. Listen to me. I don't know about you, but the way kung paano ko tumanggap ng salita ng Diyos, when I receive His word now, then I will start to believe now. Hindi bukas, hindi next year, hindi sa susunod na taon. Why? It's because the reason kung bakit mo tinanggap ang salita ng Diyos ngayon. Why? It's because alam ng Diyos na yan ay kailangan mo ngayon. That's why, anong dapat na maging attitude ng bawat isa sa atin? Dapat alam natin kung paano panghawakan ang kanyang salita sa buhay nating lahat. Remember that. Oops. Are you still here? Okay, stay there, okay? So, in the book of Matthew,
Starting from verse 13, let's go read verse 19.